Usapang quarterfinals tayo. Maaga ang naging rematch ng San Miguel Beermen at ng defending champion na Meralco Bolts, kung saan nagtagpo ang number 1 sa standing na SMB, na may twice the beat advantage at ang number 8 na Meralco Bolts, na kinakailangang talunin ang Beermen ng 2 beses para makausad sa semi-final round, at madepensahan ang Philippine Cup title nila. Pero sa laban nilang ito ay hindi nila napagtagumpayan ang Beermen, dala na rin ng mainit na opensa ng SMB, na pinangungunahan ni Junmar Fajardo na leading contender ngayon para sa BPC Award. Katulong ni Abay sa painted area si Rodney Brondial. Hindi rin nagpahuli si CJ Perez at Wami Chongson sa kanilang mga outside shots, at sumabay na rin si Don Troliano sa kanyang pag-atake sa basket, ganon na rin si Mo Totowa na iba rin ang ipinakita sa laro. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang paglayo ng SMB sa Meralco. Bahagyamang nakahabol ang Bolts sa pagtutulungan ni Chris Newsome at Chris Banquero, hindi pa rin ito naging sapat para maungusan nila ang SMB, kahit tumulong na sa kanila si Norbert Torres. Hindi bumitaw ang SMB sa kanilang kalamangan hanggang sa tuluyan na nilang sinilyuhan ang panalo, sa score na 108-97. Semis bound na ang San Miguel Beermen, at ang magiging kalaban nila, ang sister team nila na number 4 sa standing na Barangay Ginebra, na meron ding twice the beat advantage. Panalo ang Gins kontra sa number 5 na Converge. Ang panalo na ito ng Gins ay dala ng magandang depensa, sinabayan pa ng mga outside shots ni RJ Abarientos, katulong si Japit Aguilar, sumama pa si Jamie Malonzo sa ambagan, ganon na rin si Stephen Holt at Troy Rosario. Sa panig naman ng Converge, walang takot na nakipagsabayan si MJ Garcia sa Gins. Hindi rin nagpahuli ang dalawang Justin na sina Baltazar at Arana. Si Shona Winston naman kita ang pagpalag kasama si Alex Stockton, pero yun nga lang kinapost sa bandang huli, bagamat lumalaban ang Converge, hindi pa rin ito naging sapat para patawbin ang Gins. Samantala, kinumplito na ng Rose at TNT ang semis. Pero anong nangyari sa twice the beat advantage ng Mags at NLEX? Ba't parang bula na nawala na lang ng basta-basta? Sa laban ng Magnolia at TNT, makikita mo kung gaano kapersegido ang TNT na ipanalo ang huling laban nila sa quarterfinals, at pinatunayan ni RR Pugoy kasama si Calvin Oftana, at ang kanilang dalawang big man na si BGR at Kelly Williams na kaya nilang isweep ang Magnolia. Sa panig naman ng hotshots, lumaban naman sila, at nakalamang, pero kinapos rin sa bandang huli. Nasayang ang effort ni Zav Lucero, at ni Ian Sanggalang, kasama si Jerem Lastimosa. Hindi naman naramdaman ang angas ng Tondo sa mga oras na kailangan na niyang pumutok, kaya ayon, walat sila. Sa nangyaring talo, hindi pa rin nawala ang bansag na intro voice. Robert Bolick binigo ng Rose. Nagtalaman ng 34 points sa laro, ay hindi pa rin niya nagawang ipanalo ang huling game nila na magdadala sana sa kanila sa semis. Pumalili kay Berto si JB Bahio, at ang big man nilang si Brandon Ramirez. Pero yung liksi sa laro ni Kevin Alas ay nawala, at ang kakayahan ni Jonel Policarpio ay nalusaw, at si Zaires Torres naman ay nawalan ng ningning. Buwis buhay naman ang nilaro ng Rose. Parati mang naghahabol, sige pa rin ang mga botos ni Coach Yeng, at nanguna dyan si Leonard Santillan, at si Andre Caracot. Nakisali na rin ang walang takot na si Junard Clarito, ganon na rin si Anton Asistio. Nang makalamang ang Rose sa 4th quarter ay hindi na nila nilingon ang NLEX, at yun na nga semis bound na ang Elasto Painter, at makakalaban nila ang TNT kung saan rematch ito ng dalawang koponan.